Isa lang ang tao yung Si Ryan Visero, ang admin sa GC Vibes. Hindi naman yung trabaho. Bro Tony, ang treasurer sa FD Diocese of Tagbilaran. Mo na yung gagunit sa power dito. GC Vibes. Uy, nara. Bro Roland Misa. Shout out. Ay bro. Asa i-page mo bro? Safe di Sungkulan bro. Save di Sungkulan. Yes. USB din bro. Itatag niya, piniyang ka itong... Hindi ako makaintindi. Ibigay mo yung ano, ibigay mo dapat ko yung hatag. Hindi ko nagalaw yung ano, USB. Bro, ano? Saan chapter kayo bro? Sa Bulacan. Bulacan po ako. Bulacan chapter Tapos, Bulacan. ang mas maganda dyan, sa market preaching, dapat mayroon talagang marunong. Bulacan ka rin bro? Kasi- Bulacan. Mayroong Asa to yung page mo bro? Anong page mo? Jonathan TV Vlogs. Hello. Jonathan TV Vlogs. Okay. Sa Jonathan TV Mix Yung Vlogs. Yun yung marunong monetize sa talaga. akin. Yung re-upload ko kay Sok Fernandez. Charity yun. Charity lahat yun. Okay, pag-follow kapatid, pag-follow. Jonathan TV Vlog. Jonathan TV Mix Vlogs. Kahit yun lang. Kasi charity talaga yun. Yan. Monetize na po yun. Monetize. Salamat. At God bless po. Nakalive po tayo brothers sa tambag ni Kuya E. Next, ano nyo? Next. Ako naman dito na market fixing. Brad Caloy, the president of Catholic Philippine Doors, Diocese of Tagbilaran. Kaya manual base kayo. Para hindi Yung safety manual natin, manual base kayo. Kung hindi ka pa masyado, kung ka talaga ng manual. Huwag mo sabihin na ang galing mo na. Ba, magdadala talaga manual. Kahit mga veteran mo. Hindi sinasabi. May lecture naman eh. Ito May lecture. Mas maganda pag may lecture. Ambingan mo yan bro ha? Tapos doon sa Hindi tayo magkasinabo. doon sa ano bro, sa diocese kasi ibang diocese kami. Sila sa Pero diocese malapit lang Tagbilaran. kayo? Malapit lang sa isang probinsya naman. Kami diocese Talibon. Mayroon kaming tinatawag na speaker bureau. Kumbaga yung speakers bureau. Yung mga identified speakers sa aming diocese, Kinukuha nyo. mayroon talagang sistema na ginagawa namin. Kumbaga, pag may nagpapaseminar na parokya na sakop sa diocese namin, Ano? ako yung in charge sa amin sa diocese. Ako yung kabali chairman sa speakership. So, ang ginagawa ko, pag may parokya na nagre-request ng seminar, apologetic seminar, ako yung nagsisend ng mga speakers para doon. Ganun. Ikaw nag-endorse. Oo, nag-endorse. Ito yun. So, automatic approve yun sa mga pare kasi approve yun sa diocese. Kung ano yung inalaw ni Father, yun To enhance our capacity sa pag-deliver, mayroon naman kami tinatawag na speakers bureau. So, ginagawa namin doon, mayroong tinatawag na demonstration, ganun. Pag may sinasabi na, okay to sa okay to na maging kasali sa diocese speaker. So, of course, kinikilatis mo na. Inaalam mo na. So pag sinabing approve, so ina-approve mo sa body, may meeting kasi kami sa diocese every twice a month. Bali sa dalawang buwan may meeting kami kasi. programa namin to. May permit kami. Tas inilipat-lipat kami na meeting sa ibang parokya. And as of now, out of I think 46 parishes sa aming diocese, we have already 33 chapters. So halos lahat na ng Okay sana bro, no? Kung suportado yung pare sa mga ganun, no? Mabilis talaga. Pero sa amin kasi, hirap makagalaw. Pero actually bro, di naman ganun kadali yung nangyari sa amin. Of course, kailangan mo kunin yung tiwala ng mga pare. Kasi may mga pare talaga na naging konsepto sa kanila na pag sa FD hilig yan sa debate, tapos yung mga old sa FD makikipagkompetensya na sa pare. Ganun nangyayari. Pero hindi nila alam, ang safety pala, katikisim. Yung turo ng simbahan. May paring akong kakilala noon, napaka-negative talaga niya sa safety. Tapos nang nakita niya yung resulta, kumbaga yung may mga island kami na siniseminar, noon ang dadalo sa misa, mga around
20 to 30s, napakarami na yan eh. Pero ngayon, pagkatapos ng seminar, aabot na sila ng 400, 300. Oh. So nakikita talaga ang resulta. So ano yung naging impresyon ng pare? Maganda to, kailangan to supportahan. So, kailangan talagang gagawa ka muna ng mga himala. Ganun talaga. Hirap po rin ng tiwala ng ano eh. Tapos, Hindi na tayo mag-invest tayo sa mga youth. living witness. Ang ginawa sa amin, ang sinuportahan ng pare namin ngayon, BAC. Yung magbaybahay ka, yung mari, may mamamiri kasi lipat-lipat baybahay. Tapos may kaunting katikisim sa pamilya. Ito bro, share ko ba? BAC, no? Kasi yan yung way of life ng simbahan ngayon. Okay, BAC. Ako sa parish namin, ako rin yung parish formation team moderator. Ako not coordinator. But kumbaga, ako rin yung head sa parish formation team namin doon sa parokya. Isa sa mga gawain sa BEC, di ba nag-sharing? Pero actually naka-anchor yan sa tatlo sa threefold mission of Christ, prophetic, pagkapari, pagkahari, at pagkapropeta. So anong ginagawa? Boring naman pag whole week kayo puro lang prayer. So ano ba yung nakikita ng simbahan? Ito. Yung mga tinatawag nating BEC, yung Basic Ecclesial Community, compose yun ng mga 7 or may family group kasi yun na ang family group ay composed of 7 to 12 members or family group. Every family group mayroong tinatawag na FG leader. So by this week ginagawa nyo service. Kumbaga pumupunta kayo sa bahay ng mga kasama nyo sa family doon sa tinatawag namin Kristohanong Kasilinganan, kapitbahay o gano'n, ba? So ginagawa na prayer meeting. Ngayon yung week prayer meeting. Next week punta naman tayo sa pagka-propeta. Evangelization. Pwede mo doon i-input yung sa FD. Pwede, di ba? Para isingit mo. Isingit mo. Hindi na, next time, last na to. Last na. Si Professor yan. Professor, bro. Theologian yan. Sa ano nga? Diocese ka, bro? Diocese of Davao. Diocese of Davao. Nagtudlo ka theology, bro? Sa Seminarios Davao? Sa ano siya? Santa Maria Institute. Ano siya? Ignatian Institute of Religious Education. Mabuti binigyan kami binigyan Ano po yung bro? Theology ba tinuturo nyo every Sunday? Theology? Ano yan? Yung parang catechesis lang every Sunday. Catechesis. Ano yan? Parang apostolate lang yan. 8:30 to. Doon ra kayo, digaan naman kayo. Pakuan